Katatapos tanggalin sa trabaho si Samuel Reyes nang mag-iwan siya ng balot sa mesa at lumabas na pasan ang kahon ng mga kasangkapang bumubuhay sa mag-ama. Narinig ni Helena de la Cruz ang papalayong mga hakbang niya, ngunit hindi niya ito tinawag. Para sa si, ang mahirap na single dad ay empleyadong inakusahan ng pagnanakaw at nagtangkang ipagpaliban ang pinakamahalagang turnover ng kumpanya. 2 oras bago nito, naniniwala si Helena na alam niya ang bawat detalye ng Aurora Residences. Ilang buwan niyang ipinagmamalaki sa mga mamumuhunan, empleyado, at pamilya na iyon ang pinakaligtas na proyekto ng solar housing. Mayroon itong 3 daan-daang apartment at lugar para sa mga bata. Nang gabing iyon, 12 piling pamilya ang mananatili sa mga natapos na unit para sa launching. Kinaumagahan, pipirmahan sa harap ng mga kamera ang mga unang kontrata. Kaya ayaw ni Helena ng pagkaantala, pag-aalinlangan, o empleyadong maghahasik ng takot sa dapat sanay pagdiriwang. Ginawang pansamantalang conference table ang hapagkainan sa model unit. Nakakalat sa paligid ng miniature ang mga sample ng pintura, blueprint, at ulat. Sa pasilyo, ikinakabit ng mga manggagawa ang mga ilaw at dekorasyon sa extension cord para sa event. Kalmadong nagsasalita tungkol sa deadline si Deborah, ang operations director. Nang lumitaw sa pintuan si Samuel na suot ang maalikabok na uniforme, isinara niya ang ulat at matalim itong tiningnan. Foreman sa finishing si Samuel, bagaman bahagya lamang na mas mataas ang sahod niya sa mga helper. Nauuna siyang dumating, inaayos ang naiwang trabaho ng iba, at umaalis ng maaga upang sunduin si Clara. Mula nang mamatay ang asawa niya 4 na taon na ang nakalipas, hinahati niya ang araw sa construction site at sa anak nang hindi nagrereklamo. Noong linggong iyon, nakatanggap si Samuel ng abiso sa atrasadong upa at 2 gabing nagkumpuni pagkatapos ng trabaho. Hindi pa rin niya pinalampas ang pagtatanghal ni Clara o ipinahalata ang alalahanin. Nabuo ang kulay rosas na karatula sa isa sa mga gabing iyon. Humingi ang advertising team ng dekorasyon para sa kwartong pambata, kaya gumamit si Samuel ng retasong kahoy. Si Clara ang pumili ng kulay at buong pagmamalaking nagpinta ng pangalan. Nangako siyang iuwi iyon matapos ang event, kaya nang matagpuan ang mapanganib na foam sa likod ng dingding, hindi lamang kapalpakan ang nakita niya. Naisip niya ang anak na natutulog sa tabi ng kaparehong material at naunawaang hindi siya maaaring manahimik. Ngunit hindi tahimik si Samuel ng umagang iyon. Mahigpit niyang yakap ang isang lukot na folder habang iginigiit na kailangang ihinto ni Helena ang launching. 3 araw bago nito, nang buksan niya ang dingding upang ayusin ang isang saksakan, may nakita siyang mga insulation panel na iba sa nakasaad sa plano. Ipinakikita ng mga etiketa na mura ang material at ipinagbabawal sa mga pasilyo at kwartong pambata dahil mabilis itong nagpapalaganap ng usok. Kumuha si Samuel ng maliit na sample, nagsagawa ng simpleng pagsubok sa ligtas na bahagi ng site, at ibinigay kay Deborah ang mga litrato. Nagsumit rin siya ng 2 incident report. Wala ni isa sa mga yon sa mga dokumentong nasa mesa. Sumagot si Deborah bago pa makapagtanong si Helena. Sinabi niyang hindi engineer si Samuel, kumuha ito ng material ng walang pahintulot, at gumagawa ng gulo mula nang mapagsabihan dahil dinala si Clara sa site nang maagang magsara ang paaralan. Ipinakita niya ang security video ng bodega, pumasok si Samuel at lumabas na may kahon ng mga panel. May material daw na nawawala at nakatanggap ang supplier ng anonymous na alok para sa mga sobrang gamit. Walang recording ng tawag o video na may ibinenta si Samuel, ngunit pagod, gipit sa oras, at determinadong protektahan ang launching si Helena. Para sa kanya, mas kapani-paniwala ang malinis na ulat ng direktor kaysa sa lukot na folder, maalikabok na uniforme, at nanginginig na tinig ng lalaki. Binuksan ni Samuel ang folder, ngunit itinaas ni Helena ang kamay. Sinabi niyang hindi niya hahayaang sirain ng paratang na walang laboratory report ang pangalan ng kumpanya. Sinubukang ipaliwanag ni Samuel na humingi siya kay Liza Mendoza, ang quality engineer, ng hiwalay na pagsusuri, ngunit nawala ang sample bago makarating sa laboratorio. Tinawag iyon ni Deborah na panibagong parinig. Tinanong ni Helena kung bakit isang buong kahon ang inilabas niya sa bodega. Sumagot si Samuel na inutusan siyang dalhin ang mga lumang panel sa disposal area at makikita iyon sa buong recording. Sinabi ni Deborah na walang nakatalang utos. Muling tiningnan ni Helena ang nakapirming mga larawan at nagpa siyang sapat na ang kanyang narinig. Tinatanggal ka sa trabaho dahil naglabas ka ng material sa site, sinuway mo ang mga patakaran, at tinangka mong pahintuin ang turnover ng walang teknikal na ebidensya, sabi ni Helena. Hindi kumilos si Samuel. Sa unang pagkakataon, napalitan ng pagod ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tinanong niya kung binasa ni Helena ang 2 report na ipinadala niya. Sumagot ang si na nagtitiwala siya sa grupong nagsasala ng mga reklamong walang batayan.
Tumingin si Samuel kay Deborah pagkatapos sa miniature ng mga Thor at sinabing nasa loob ng mga dingding ang mga panel, hindi sa mga ulat. Inutusan siya ni Helena na isauli ang sa paglabas at huwag nang bumalik sa site. Idinagdag ni Deborah na maaaring ibawas ng kumpanya sa final pay niya ang nawawalang material. Napahigpit ang hawak ni Samuel sa folder dahil mahalaga ang bawat piso para sa upa, pagkain, at gamot ni Clara. Gayunman, hindi siya nagmakaawa para sa trabaho. Kumuha si Samuel ng maliit na balot na tela mula sa bulsa at inilagay iyon sa mesa, katabi ng miniature. Sinabi lamang niyang bahagi iyon ng proyekto at dapat tingnan ni Helena bago tanggapin ang mga pamilya. Pagkatapos, ibinigay niya ang kay Paolo Santos na naghihintay sa pasilyo at umalis nang hindi tumatanggap ng tulong. Nagpatuloy si Deborah sa pagtalakay sa schedule na parabang nalutas ng pagsibak ang tanging problema ng umaga. Pilit nakinig si Helena, ngunit kakaiba ang balot sa gitna ng napakaayos na mesa. Hinila niya ang tela at nakita ang kulay rosas na karatulang kahoy na may pangalang Clara na ipininta ng kamay. Simpleng dekorasyon iyon na ginawa ni Samuel para sa kwartong lalabas sa kampanya ng residential project. Muntik nang tumawag si Helena nang magbabalik sa bagay nang baligtarin niya ito. Maitim at tabingi dahil sa init ang kabilang panig. Nakakabit sa kahoy ang isang piraso ng insulation na hinugot mula sa dingding at naging maitim na masa. Mababasa pa ang etiketa, Batch 19, Thor 1, 2, 3. Sa ibaba, isinulat ni Samuel sa lapis, 1 minuto at 12 segundo bago mapuno ng usok ang kwarto. Kilala ni Helena ang batch na yon. Nasa safety certificate na pinirmahan niya noong nakaraang gabi ang code, at ginamit iyon sa mga apartment na tutulugan ng 12 pamilya makalipas lamang ang ilang oras. Namutla siya. Nahulog ang ballpen mula sa kanyang kamay, at natigilan siya sa harap ng mesa habang nauunawa ang baka katatapos lamang niyang sibakin ang nag-iisang lalaking nagtangkang pigilan ang isang trahedya. Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo sa mga komento, paniniwalaan ba ninyo si Samuel kahit salungat sa mga ulat ng pamunuan? Isulat ang o hindi at sabihin kung saan kayo nanonood. Isinara ni Helena ang pinto ng apartment at iniutos na walang gagalaw sa karatula. Tinawanan iyon ni Deborah at sinabing masusunog ang kahit anong kahoy kapag inilapit sa apoy. Itinuro ni Helena ang etiketa sa insulation at tinanong kung bakit kapareho ang code nito sa mga dokumentong pinirmahan niya. Sumagot ang direktor na maaaring kinuha ni Samuel ang etiketa mula sa kahit anong kahon. Anya, kayang gumawa ng eksena ng isang galit na empleyado upang pagtakpan ang sariling pagnanakaw. Posible pa ang paliwanag, ngunit hindi na yon sapat. Ipinatawag ni Helena si Liza at inutusan si Paolo na ingatan ang buong recording ng bodega, hindi lamang ang bahaging pinili ni Deborah. Dumating si Liza na nakasuot ng helmet at guwantes. Naging seryoso ang mukha niya nang makita ang karatula. Ipinaliwanag niyang 2 beses siyang nilapitan ni Samuel. Sa una, pinahiwalay at pinalagyan niya ito ng label sa isang sample. Sa ikalawa, nalaman niyang kinuha ang material bago makarating sa laboratorio. Humingi rin si Liza ng pahintulot na magbukas ng ilang dingding, ngunit tinanggihan siya ng opisina ni Deborah dahil maaantala raw ang paglilinis. Tinanong ni Helena kung bakit hindi nakarating sa kanya ang babala. Sumagot si Liza na dumaraan muna sa operations office ang mga reklamo mula sa site. Inakusahan siya ni Deborah na kinakampihan si Samuel, ngunit ipinabukas agad ni Helena ang dingding ng kwarto. Inalis ng mga manggagawa ang takip sa likod ng kabinet. Ang bahaging malapit sa bukasan ay may fire-resistant na material na nakasaad sa plano. Sa mas malalim na bahagi, lampas sa mabilisang inspeksyon, lumitaw ang naninilaw na foam mula sa batch 19. Ipinaliwanag ni Liza na mabagal masunog ang tamang material at nakatutulong itong pigilan ang usok. Mabilis namang magliyab ang foam at pinadaraan nito ang usok sa loob ng mga dingding bago pa mapansin ng mga residente. Hindi ito nailagay dito nang hindi sinasadya, sabi ni Liza. May naglagay ng tamang produkto sa harap at itinago ang mura sa likod. Naramdaman ni Helena ang bigat ng sarili niyang pirma. Isinama ni Deborah ang certificate sa 12 ng dokumento at tiniyak na nasuri na ang lahat. Pinirmahan iyon ng nang hindi binubuklat ang kasunod na mga pahina dahil nahuhuli siya sa isang meeting. Hindi niya iniutos ang pagpapalit, ngunit nagbigay siya ng pahintulot nang hindi nagbeberipika. Nauunawaan na niyang sinibak si Samuel matapos questionin ang dokumentong may pangalan niya. Bumalik si Paolo dala ang buong recording. Sa video na ginamit sa pagsibak, lumalabas si Samuel sa bodega na may kahon, ngunit hindi ipinakita ang nangyari bago at pagkatapos. Sa original na file, nag-iwan ang isang manggagawa ng disposal order sa ibabaw ng counter. Binasa ni Samuel ang papel, itinaas iyon sa harap ng kamera, at dinala ang mga panel sa nakatalagang lugar. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siyang walang dala.
Wala siyang ninakaw. Eksaktong pinutol ang video upang gawing ebidensya ng krimen ang pagsunod sa isang utos. Inamin ni Paolo na pinagdudahan niya ang maikling video. Si Deborah ang nag-utos na bahaging iyon lamang ang ibigay at sumunod siya dahil takot mawalan ng trabaho. Muntik siyang pagalitan ni Helena, ngunit tumigil ito. Nakakita rin siya ng kulang na video at hindi hiningi ang kabuuan. Pinili rin niyang paniwalaan ang taong nakasuot ng mamahaling damit kaysa sa lalaking may lukot na folder. Dahil sa desisyon niya, nawalan si Samuel ng trabaho, dangal, at tanging kita ng kanilang tahanan. Noong mga sandaling iyon, nakaupo si Samuel kasama si Clara sa isang bangko malapit sa paaralan. Tinitingnan ng bata ang kahon ng mga kasangkapan sa paanan ng ama. Kapag maagang sumusundo si Samuel, lagi itong nakangiti at nagtatanong tungkol sa klase. Ngunit ng araw na iyon, tahimik siya. Hindi ka na babalik sa construction site, tanong ni Clara. Ipinaliwanag ni Samuel na nawalan siya ng trabaho. Sinikap niyang sabihing makakahanap siya ng iba, ngunit tinanong ng bata kung kailangan nilang umalis sa bahay. Atrasado ang upa, at narinig ni Clara ang ama na pinag-usapan iyon ilang gabi na ang nakalipas. Hinawakan ni Samuel ang mga kamay niya at nangakong hindi mawawalan ng pagkain o matutulugan ang anak kahit hindi pa niya alam kung paano tutuparin iyon. Hinanap ni Clara sa kahon ang kulay rosas na karatula at hindi iyon nakita. Sinabi ni Samuel na iniwan niya iyon sa mesa ng CA. Nag-alala ang bata dahil buong hapon niyang ipininta ang mga letra ng sariling pangalan. Dahil ba sa karatula kaya kanila pinaalis? Tanong ni Clara. Hindi, sagot ni Samuel. Pinaalis nila ako dahil ayaw kong magkunwaring ligtas ang mga bahay na iyon. Iniwan ko ang karatula para hindi rin sila makapagkunwari. Tumulog ang telepono bago pa makasagot si Clara. Sinabi ni Helena na binuksan nila ang dingding, nakita ang foam, at napatunayang pinutol ang recording. Humingi siya ng tawad at pinabalik si Samuel sa residential site. Tiningnan nito ang anak, ang kahon ng mga kasangkapan, at ang unipormeng wala na siyang karapatang isuot. Pagkatapos ay sumagot siyang hindi siya babalik upang iligtas ang launching ng kumpanyang tinawag siyang magnanakaw. Iginiit ni Helena na kailangan niyang malaman kung saan maghahanap. Sumagot si Samuel na mayroon siyang drawing ng mga kahina-hinalang bahagi at mga kopya ng report na ibinigay sa direktor. Dadalhin niya ang mga iyon sa gate para kay Liza, ngunit hindi siya papasok bilang empleyado o susunod kay Deborah. Bago ibaba ang tawag, isa lamang ang tinanong niya, tatanggapin pa rin ba ang mga pamilya ng gabing iyon? Dumungaw si Helena sa bintana. Sa pasukan, inilalatag ng mga manggagawa ang carpet at sinusubukan ang mga arko ng ilaw na nakakabit sa pansamantalang extension cord. Darating ang mga batang may maliliit na maleta at tiwala ng mga napiling manirahan sa isang pangarap. Maaaring umatras ang mga mamumuhunan at manganib ang kanyang karera kapag kinansela ang event, ngunit ang ituloy iyon ay pagtaya ng mga buhay laban sa dingding na napatunayang mapanganib. Hindi, sagot ni Helena. Walang papasok hanggat hindi natin alam ang katotohanan. Ibinaba niya ang tawag at ipinapatanggal ang carpet. Pagkatapos ay ipinapasara niya ang 3 tour at ipinaalam sa mga pamilya na kanselado ang event para sa kanilang kaligtasan. Nagprotesta si Deborah tungkol sa multa, kontrata, at mga trabaho. Sumagot si Helena na walang halagang hihigit sa buhay ng batang makukulong sa pasilyong puno ng usok. Pumunta si Liza sa gate upang salubungin si Samuel. Nasa tabi niya si Clara, hawak ang kahon ng mga kasangkapan. Ibinigay ni Samuel ang drawing ng mga tour. Ipinakikita ng mga pulang marka ang mga kwartong may ibang tornilyo, palatandaan ng mga bahaging pinagtataguan ng foam. Ibinigay rin niya ang mga incident report na may tatak ng Operations Office. Nangako si Liza na ilalagay ang pangalan niya sa ulat. Sumagot si Samuel na ayaw niya ng pagkilala hanggat hindi inaalis ang paratang na pagnanakaw. Gusto lamang niyang walang matulog doon ng gabing iyon. Kumilos si Deborah na parabang nasiraan ng bait si Helena. Sinabi niyang ituturing na pag-amin ang pagkansela at maaaring ihinto ang financing. Tinanong ni Helena kung magkano ang natipid ng kumpanya sa foam. Itinanggi ni Deborah ang pagpapalit at muling inakusahan si Samuel na nagtanim ng material. Sumagot si Liza na sarado na ang mga dingding bago pa nagsimula si Samuel sa finishing. Nang hindi na maipagtanggol ang akusasyon, sinisi ni Deborah ang supplier. Gamit ang drawing ni Samuel, pumili si Liza ng magkakalayong bahagi sa 3 tour. Pareho ang nakita ng mga manggagawa, manipis na hanay ng ligtas na material malapit sa bukasan at murang foam na nakatago sa natitirang bahagi. Sa mga pasilyo, tumatakbo iyon sa tabi ng mga kable at pataas sa ilang palapag ng walang harang na dapat pumigil sa pag-akyat ng usok. Hindi na maaaring tawagin itong pagkakamali o iisang problema lamang. Sinuri ni Paolo ang mga kamera sa side entrance. Sa araw, inihahatid sa main gate ang tamang material.
Sa ilang gabi, inilalabas sa ibang gate ang bahagi ng mga kahon habang mga sasakyang walang marka ang naghahatid ng foam. Sa isang video, makikitang binabantayan ni Deborah ang pagbababa at sinusuri ang isang listahan. Iginiit niyang dumadalaw lamang siya sa site sa iba't ibang oras at walang napapatunayan ang larawang walang tunog. Inilapag ni Liza sa mesa ang mga kopyang ibinigay ni Samuel. May tatak ng operations office ang isa at nakasulat na utos na isara ang reklamo dahil napalitan na raw ang material. Perma iyon ni Deborah. Naalala ni Helena si Samuel na nagtangkang buksan ang folder habang sinisibak. Sinikap nitong ipakita ang mismong mga papel, ngunit itinaas niya ang kamay upang patahimikin ito. Hindi ebidensya ang kulang. Kagustuhang makinig ang wala. Nagawa ng sunog na karatula ang hindi nagawa ng mga dokumento, litrato, at tinig ng isang mahirap na lalaki, pilitin ang si na tumingin. Nakatanggap ng alerto ang telepono ni Paolo. Isang truck ang nagtatangkang lumabas sa side entrance na may mga kahon at folder mula sa operations office. Ipinadala ang pahintulot mula sa account ni Deborah ilang minuto matapos kanselahin ang event. Sinabi ng direktor na ipinakuha niya ang mga hindi ginagamit na material upang maiwasan ang kalat. Iniutos ni Helena na manatiling sarado ang gate at walang magbubukas ng karga bago dumating ang mga investigador. Nagsimulang dumating ang ilang pamilyang nakaalis na bago pa matanggap ang abiso. Bumaba sa mga sasakyan ang mga batang may dalang unan at maliliit na maleta. Nang makita ang saradong gate at binabaklas na dekorasyon, humingi ng paliwanag ang mga magulang. Dumating din ang mga mamamahayag na inimbitahan sa launching. Hinila ni Deborah si Helena sa isang tabi at iminungkahing isisi ang pagkansela sa isang maliit na electrical problem. Magbibigay tayo bukas ng bagong petsa at hindi kailangang malaman ng iba ang natitira, sabi ni Deborah. Kapag sinabi ninyo ngayon ang lahat, baka hindi na kailanman ma-turn over ang Aurora. Sumagot si Helena na ang pagtatago ng bahagi ng katotohanan ang mismong nagdala sa kanila roon. Sa harap ng mga pamilya at kamera, ipinaalam niyang sinusuri ang safety materials at walang apartment na titirhan bago ang kumpletong inspeksyon. Inamin din niyang inaprubahan niya ang turnover nang hindi sinusuri ang mga babala mula sa mga manggagawa. Hindi siya nagturo ng salarin bago ang investigasyon, ngunit inako niya ang sariling bahagi sa pagmamadaling nagpahintulot sa problema. Malapit pa rin sa gate sina Samuel at Clara nang marinig ang pahayag. Nakita ng bata ang ilang batang umiiyak dahil hindi sila makatutulog sa bagong apartment. Tinanong niya ang ama kung ang karatula ang pumigil sa kanilang pumasok. Sumagot si Samuel na pinatingin lamang ng karatula si Helena. Ang tunay na magpoprotekta sa kanila ay ang desisyong huwag itago ang natuklasan. Binuksan ang truck sa harap ng mga saksi. Sa loob ay may mga kahon ng foam, mga etiketang tinanggal sa tamang material, selyo, at folder ng mga bayad. Nagbayad ang Solare para sa ligtas na produkto, ngunit tumanggap ng mas murang kapalit. Dumaan ang bahagi ng diferensya sa mga kumpanyang ginamit upang itago ang pinagdaluyan ng pera. Susuriin pa ang mga dokumento, ngunit malinaw ng organisado at ilang buwang ikinubli ang pagpapalit. Nang harapin ng mga kahon at report, tumigil si Deborah sa pagtanggi. Sinabi niyang lumampas sa budget ang proyekto, nagbantang ihinto ng mga bangko ang pondo, at pinahihintulutan naman ang foam sa mga bodega. Para sa kanya, mahirap na desisyon iyon upang hindi mapahinto ang proyekto at mapanatili ang mga trabaho. Kung walang nangyari, pasasalamatan niyo akong lahat dahil nailigtas ko ang residential project, sabi ni Deborah. Sumagot si Liza na hindi nagiging ligtas sa tabi ng higaan ng bata ang produktong pinapayagan sa bodega. Tinanong ni Helena kung bakit binago ang mga certificate at bakit nawala ang reklamo ni Samuel. Sinabi ni Deborah na anumang babala ay magpapabagsak sa financing at palaging solusyon, hindi problema, ang hinihingi ng si. Tinamaan si Helena dahil may katotohanan doon. Lumikha siya ng kapaligirang nagpaparusa sa masamang balita. Ngunit hindi ipinapaliwanag ng pressure ang pagputol sa video at hindi nito pinahihintulutang ilagay sa panganib ang mga pamilya. Bago matapos ang usapan, umalinggaw sandali ang alarm sa ikalawang tour at tumigil. Naiwang nakakabit sa mga extension cord ang ilang arko ng ilaw habang binabaklas ang dekorasyon. Uminit ang isang kable sa likod ng panel at nagsimulang umusok. Dahil sarado ang mga tore, walang pamilyang nasa loob, ngunit may mga manggagawa pa sa palapag. Napansin ni Samuel ang usok mula sa bukasan sa itaas ng gate. Alam niya ang daanan ng mga kable dahil tumulong siyang ayusin ang finishing sa pasilyong iyon. Ibinigay niya kay Clara ang kahon at sinabing manatili sa labas kasama ng mga pamilya. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Paolo at itinuro ang panlabas na main switch. Pinatay ni Paolo ang kuryente habang tinawag ni Liza ang emergency team at inilabas ang mga manggagawa. Naabot na ng init ang foam.
Sa halip na manatili sa pinagmulan, nawala ang usok sa loob ng dingding at muling lumitaw 2 palapag sa itaas. Itinuro ni Samuel sa drawing kung aling mga panel ang maaaring buksan nang hindi haharang sa emergency team. Binuksan ang mga dingding doon, kaya naabot at napalamig ang pinagmulan. Walang nasaktan, ngunit sapat ang itim na usok mula sa mga bukasan upang balutin ang pasilyo sa loob lamang ng ilang minuto. Nanonood si Clara mula sa labas habang mahigpit na yakap ang kahon ng ama. Tumayo si Helena sa tabi ng mga pamilya at nakitang lumilitaw ang usok sa mga bintanang walang nakikitang apoy. Isang uminit na extension cord lamang ang kinailangan upang ipakita ang maaaring mangyari sa madaling araw habang sarado ang mga pinto at natutulog ang mga bata. Hindi si Samuel ang lumikha ng panganib at hindi lamang siya ang lalaking kayang harapin yon. Siya lamang ang nagbigay pansin sa piniling itago ng lahat ng ulat. Sinubukan pa ni Deborah na sabihing maaaring si Samuel ang nagpasimula ng aberya upang patunayan ang reklamo. Ipinakita ni Paolo na nasa labas ang manggagawa ng magsimulang uminit ang kable. Kinumpirma ni Liza na event team ang nagkabit ng extension cord at ang tunay na problema ay pinadadaan ng foam ang usok sa loob ng dingding. Gumuho ang huling paratang kay Samuel sa harap ng parehong mga kamerang pinutol noon upang idiin siya. Nang ligtas na ang lugar, ipinadala ni Helena sa entrada ang kulay rosas na karatula. Ipinakita niya sa mga pamilya ang sunog na panig at ikinuwentong iniwan iyon ni Samuel sa mesa matapos siyang sibakin dahil sa pagbababala. Inamin niyang hindi niya binasa ang mga report, tinanggap ang putol na video, at hinusgahan ang uniforme ng lalaki bago ang ebidensya. Inanunsyo niyang sinuspinde si Deborah, ibibigay sa investigasyon ang lahat ng dokumento, at muling itatayo ang mga dingding bago ang anumang turnover. Inakusahan ni Deborah si Helena na ginagawa siyang nag-isang salarin. Sumagot ang na isusumite rin niya ang sariling pirma, video ng pagsibak, at mga mensaheng ipinilit niyang huwag maantala ang launching. Hindi niya hihilinging iligtas ng investigasyon ang kanyang posisyon. Ngunit ng gabing iyon, tungkulin niyang protektahan ang mga pamilya at empleyado. Pagkatapos ay ibinigay ni Helena kay Samuel ang isang simpleng dokumentong pinirmahan sa harap ng lahat. Binawi ang paratang na pagnanakaw, pinawalang bisa ang dismissal for cause, at ibabalik ang anumang ibinawas. Ipadadala rin ang pagwawasto sa bawat empleyadong nakarinig sa maling akusasyon. Binasa ni Samuel ang papel at sinabing nililinis niyon ang record, ngunit hindi binubura ang kahihiyan. Tinanong ni Helena kung papayag siyang tumulong sa kumpanya sa reconstruction. Tumanggi si Samuel. Ibibigay niya ang lahat ng impormasyon sa investigasyon at sasagutin ang mga tanong ni Liza, ngunit hindi siya babalik sa kumpanyang naniwala lamang sa kanya nang may usok na sa mga bintana. Ilang taon akong nag-ayos ng mga bahay para makauwi ng maaga at maalagaan ang anak ko, sabi ni Samuel. Hindi ko ituturo kay Clara na mabibili ang dignidad ng parehong na inalis sa akin. Kinuha niya kay Clara ang kahon ng mga kasangkapan at umalis silang dalawa. Sa likuran nila, kanselado ang launching, lantad ang pandaraya, at nanatiling walang laman ang mga tour. Wala pa ring trabaho si Samuel, ngunit malinis na ang kanyang pangalan at wala siyang kailangang sundin sa loob ng mga dingding na iyon. Sa mga sumunod na linggo, hinarap ng Solare ang bunga ng pagtatago. Binigyan ang mga pamilya ng pansamantalang tirahan o tulong sa upa habang muling ginagawa ang mga dingding. Isinumite sa investigasyon ang mga dokumento ng truck. Tinanggal si Deborah ng patunayan ng mga video, selyo, at mensahe na alam niya ang pagpapalit, ipinagupit ang recording ni Samuel, at tinangkang ilabas ang ebidensya. Mga otoridad ang magpapasya sa kaso, ngunit malinaw na ang pananagutan sa kumpanya. Nanatili lamang si Helena sa pamunuan habang inaayos ang tirahan ng mga pamilya, iniingatan ang mga dokumento, at naghahanap ng pansamantalang administrasyon. Pagkatapos ay nagbitiw siya. Sa huling meeting, maaari niyang sabihin nilinlang siya ni Deborah. Sa halip, ipinakita niya ang recording ng pagsibak at inaming hindi niya binasa ang mga reklamo, tinanggap ang pinutol na video, at inuna ang pagmamadali kaysa kaligtasan. Isinuko rin niya ang bonus na nakatali sa launching at inilaan iyon sa mga gastusing dulot ng pagkaantala. Hindi ginawang biktima ng pagbibitiw si Helena at hindi nito binura ang kanyang kasalanan. Pinigilan lamang siya nitong gamitin ang kapangyarihan upang takasan ang bunga. Lumikha ang bagong pamunuan ng paraan para direktang makapagpadala ng babala ang sinumang manggagawa sa engineering team at mga kinatawan ng crew nang hindi umaasa sa pahintulot ng isang direktor. Nagsimulang mag-ingat si Paolo ng buong kopya ng mga recording. Binigyan si Liza ng kapangyarihang magbukas ng dingding at pahintuin ang turnover kapag may hindi nasasagot na tanong tungkol sa kaligtasan. Dumaan si Samuel sa mas mahihirap na araw. Hindi agad nababayaran ang dokumentong naglinis sa pangalan niya ang upa o napupuno ang refrigerator.
Gumawa siya ng maliliit na repair para sa mga kakilala, mga pinto, gripo, at muebles, habang hinihintay ang ibabalik na pera at bayad pinsala sa maling paratang. Napansin ni Clara na binibilang ng ama ang mga barya bago pumasok sa tindahan. Napansin din niyang hindi na ito yumuyuko kapag may nagtatanong kung bakit umalis sa Solare. "Natatakot ka pa rin ba?" tanong ni Clara isang gabi. Sumagot si Samuel na, takot siyang hindi makahanap ng trabaho, lumaki ang mga bayarin, at inilagay niya ang anak sa mahirap na kalagayan. Tinanong ni Clara kung pinagsisisihan niya ang pag-iwan sa karatula. Tumingin siya sa bakanting pinto ng kwarto, at sinabing mas gugustuhin niyang harapin ang takot sa kanilang bahay, kaysa dalhin ang konsensyang hinayaan niyang pumasok ang ibang bata sa mapanganib na gusali. Nang mabayaran ang danyos, binayaran ni Samuel ang mga atrasadong bayarin at itinabi ang karamihan. Bilang bahagi ng kasunduan, pinondohan ng kumpanya ang kurso niya sa construction safety nang hindi siya pinababalik o pinaglilingkod sa Soler. Alam na niya ang aktual na trabaho sa site. Ngayon, matututuhan niyang gawing formal na ulat ang mga napapansin upang hindi na madaling baliwalain. Matapos ang kurso, umupa si Samuel ng maliit na lugar at nagbukas ng sariling serbisyo sa inspeksyon at pagkukumpuni. Walang magarang reception o maliwanag na karatula. May gamit na mesa, maayos na mga kasangkapan, at teleponong nagsimulang tumunog ng hilingin ng ilang pamilya sa Aurora na siyasatin niya ang kanilang mga apartment bago ang turnover. Hindi pumipirma si Liza para sa kanya at hindi nila pinaghahalo ang kani-kanilang tungkulin, ngunit inirekomenda nito ang trabaho niya sa mga nangangailangan ng maingat na profesional na titingin sa finishing, instalasyon, at palatandaan ng mahinang material. Ang unang bayad ay mula sa pamilyang muntik mawalan ng ipon sa bahay na puno ng tagas. Sinuri ni Samuel ang bawat kwarto at nagbigay ng listahan sa simpleng mga salita. Nang ayusin ng nagbebenta ang mga depekto, bumalik ang pamilya upang magpasalamat. Iniuwi niya ang pera at inilagay ang bahagi sa harap ni Clara. Tinanong ng bata kung kaya na nilang bayaran ang upa nang hindi nagbibilang ng barya. Sumagot siyang, hindi na mukhang desperadong pagsubok ang maliit na negosyo kundi simula ng kinabukasan. Patuloy siyang magtatrabaho ng husto, ngunit bawat dingding na sinusuri niya ay may sarili niyang pangalan, hindi pangalan ng kumpanyang nakinig lamang ng huli na. Inayos niya ang schedule upang patuloy na masundo si Clara sa paaralan. May mga hapong gumagawa ang bata ng takdang aralin habang sumusulat si Samuel ng ulat sa kabilang dulo ng mesa. Hindi iyon marangyang buhay. May mga bayarin pa rin, kasangkapang bibilhin, at mga buwang walang katiyakan. Ngunit may sapat na kapanatagan upang makapagplano ang mag-ama nang hindi natatakot na biglang mawalan ng tahanan. Tinulungan ni Clara ang ama na pumili ng pangalan ng serbisyo at gumuhit ng bahay na may bukas na bintana. Tinanong ni Samuel kung bakit hindi nakasara ang bintana. Sumagot ang bata na hindi kailangang itago ng ligtas na bahay ang anumang nasa loob nito. Ngumiti siya at isinabit ang drawing sa ibabaw ng mesa. Makalipas ang ilang buwan, muling natapos ang mga tour. Sa pagkakataong iyon, kasama sa mga inspeksyon ang mga kinatawan ng mga pamilya at ipinaliwanag sa simpleng salita ang mga ulat. Hindi lumahok si Samuel bilang empleyado at hindi siya umakyat sa entablado. Pumasok siya sa mga apartment bilang profesional na inupahan ng ilang pamilya, sinuri ang mga kwarto, sinubukan ang mga pinto, at itinuro ang mga labasan. Binayaran siya para sa sariling trabaho at sumagot lamang sa mga taong nagtiwala sa kanya. Wala si Helena sa turnover. Malayo sa mga kamera, pumunta siya sa maliit na opisina ni Samuel upang isauli ang karatula ni Clara. Nababalot pa rin ng uling ang sunog na panig at nakakabit pa ang etiketa ng batch. Inilapag ni Helena ang bagay sa mesa sa paraang ginawa ni Samuel noong araw ng pagsibak. Natigilan ako nang makita ko ito, sabi ni Helena. Pero ang totoo, dapat huminto na ako noong sinubukan mong magsalita. Sumagot si Samuel na malaking bahagi ng buhay ng mahihirap ang nauubos sa pagpapatunay na hindi sila ang inaakala ng ibang tao. Ang simpleng damit ay nagiging kawalan ng kakayahan. Ang takot ay nagiging pagkawalan ng kontrol. Ang pagpupursigi ay nagiging kawalang galang. Humingi ng tawad si Helena nang hindi hinihiling na kalimutan niya ang nangyari. Hindi siya binigyan ni Samuel ng madaling pagkakasundo. Sinabi lamang niyang magkakaroon ng halaga ang paghingi ng tawad kung hindi na niya hahatulan kung sino ang karapat dapat pakinggan batay sa itsura o posisyon. Bago umalis, nakita ni Helena ang drawing ni Clara sa dingding at naunawaang may itinayo si Samuel na hindi nakasalalay sa kumpanyang humiya sa kanya. Hindi niya kailangan ng bagong AC para patunayan ang sariling halaga. Kailangan lamang niya ng pagkakataong magtrabaho nang hindi ipinagpapalit ang dignidad. Nang gabing iyon, iniuwi ni Samuel ang sunog na karatula. Hinaplos ni Clara ang maitim na panig at tinanong kung ayusin nila yon. Ipinaliwanag ng ama na hindi na yon ilalagay sa pinto.
Itatago nila ang bagay upang maalala ang araw na pinilit ng isang maliit na bagay ang makapangyarihang mga tao na makita ang isang malaking panganib. Pagkatapos, kumuha si Samuel sa kahon ng bagong karatulang gawa sa mapusyaw na kahoy. Muling ipininta ni Clara ang sariling pangalan. Hinawakan niya ang dekorasyon habang hinihigpitan ng anak ang mga tornilyo sa pinto ng kwarto. Nang matapos sila, wala roong uling, etiketa, o bakas ng apoy. Pangalan lamang ni Clara ang naroon sa harap ng isang ligtas na lugar, sa simpleng tahanang hindi kailanman mangangailangan ng apoy upang marinig ang katotohanan. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-like at mag-subscribe sa channel. Isulat sa mga komento kung magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na kumilos tulad ni Samuel at sabihin kung saan kayo nanonood. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong naniniwala pa rin sa kahalagahan ng pakikinig sa katotohanan, kahit kanino pa ito manggaling.